naman yung ICI na wag i-livestream. At the very least, parang korte na pwede doon reporters. Di ba? Yung nakita niyo sa US, di ba? Yung pwedeng may magsisketch tapos nag-notes kayo. Pero yung hindi na natin alam kung ano yung tinatanong at ano yung sagot, medyo mabigat yun. Kasi siguro ang kailangan maano nung ICI is that your conclusion has to be supported by the public. And usually, pagka hindi alam ng mga tao yung premise at yung proseso. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Si Tambi, kakasuhan, pananagutin, posibleng panagutin, posible pa sa gross negligence, unexcusable negligence, gross na unexcusable pa. Ang sarap pakinggan dahil siya daw ang naglagay kay Saldico. So, dapat siyang managot. Pag pinakinggan mo, oh, wow! Ang galing! Ang galing ni Ombudsman! Pinasasagot ang galing ni Boying! Nagbagong buhay na! Ha? Pumuputi na! Pasasagutin si Tambi. Hindi na pinoprotektahan ng mastermind. Hindi po ganun. Anong kaso? Gross negligence? Ibig sabihin nun, sinasabi niya, ito sa diretsahan, sinasabi, pag ganun ang kaso, absuelto si Tambi. Lumalabas, para sa kanilang investigasyon, ang kaso dapat ni Tambi, dahil hinayaan niya lang si Saldico magnakaw. Ganun lang, kasi siya ang naglagay dyan at hinayaan niyang magnakaw. Hindi. Hindi ganun. Ang tinuturo na kasama na hinahatiran ng pera, si Tambi. Yan ang sinabi ni Gutesa. Huwag tayong lumihis doon. Anong ibig sabihin? Yan din lang sinabi ni Cheese. Marami na rin pong nagsasabi. Diba? Mastermind, di umano, si Tambi. O, ito, parang nilinis nyo si Tambi. Di ba? Parang may pinatay. Pero siya talaga ang pumutok ng baril. Pero ang binibintang lang sa kanya, pinahiram lang niya ng baril. Pero wala siya ron sa patayan. Ganun po. Ginagago talaga tayo nito mga ito. Sa tingin nila mga estupido tayo. Yan yung sinasabi ko eh. Lihis na lihis kayo. Si Koke, anong gusto? Yung mga vlogger nila, anong gusto? Dolomite. Anak. Lihis na lihis sa ghost projects. Ba't pa hirap na hirap kayo makafocus sa ghost projects? At hindi ghost projects, yung mastermind ng ghost projects. Git ni Remulla, kahit pinili sa plenaryo si Ko, alam ng lahat na ito'y choice ng speaker. Kaya naman posibleng isama si Romualdez sa mga kakasuhan ng gross negligence. Posibleng kakasuhan. No, di ba? Ang galing ni Ang galing talaga ni Boying. Parang ang linis niya. Parang ang puti-puti niya. Ganun, di ba? Parang pinoproject niyang napakaputi niya. Kasama sila Ko at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Wala pa namang tugon ang kampo ni Romualdez. Hindi talaga tutugon yan. Mati siya dyan eh. Mati siya dyan. Sinasabi ko sa inyo. Hindi. Party list? Bilyon, trilyon ng perang pinaiikot? Diba anong sabi ni BP Sara? Ang may hawak ng pera ng Pilipinas, Saldico at saka si Tambi lang. Napaka-powerful naman itong party list na to. Hindi ako maniniwala
At walang naniniwala except yung Pinklawan at saka yung mga loyalistang trolls na hindi kasabwat to si Tambi. Hindi natin masisisi taong bayan. Sa katunayan, hindi nga po pwedeng hindi kasabwat din si Bongbong Marcos. Ito, tingnan nyo. Isa pa tong panglilihis. Ha? Tingnan nyo. Ito, pag-usapan naman natin. Discarding ICI naman, ha? Sige. Sa interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ghost project umano ang 72.3 million pesos na riverbank protection structure sa Plaridel, Bulacan, isang proyektong hindi umano natapos pero nabayaran. Kasunod niyan, inirerekomenda ng komisyon na silipin ng Office of the Ombudsman kung may nilabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, sina dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at mga ex-undersecretary Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Their acts and omissions indicate a failure to secure the required diligence and oversight expected of public officers entrusted with administration of public funds, thereby resulting in evident injury to the government. Bubuit. Masasabi ko, bubuit. Okay, hindi ko po sinasabi na malinis si Bonoan o yung mga kasama niya. Hindi ko rin sinasabi na pabayaan natin sila. Pero, tingnan mo, sinong gustong imbestigahan ng ICI? Mga bubuit. Inimbestigahan nyo si Tambi. Ang dami nyo inimbestigahan. Anong gusto nyo paimbestigahan? Yung dating DPWH, secretary, diba? Yung mga senador. Bakit tayo napupunta ron? Bakit tayo lumilihis? Yan ang sinasabi ko kaya nakakaasar eh. Diba? Ay, kaya nga sabi nila, dapat gibain na tong ano na to, tong ICI na to, walang kwenta to. Etong ICI nito, gusto nyo, pustahan tayo. Hindi ako nagsasagal, hindi ako. Pero ano ko lang yun. Pustahan. Lalabas malinis din si Tambi. Lalabas malinis din si Bongbong. Wala itong mapapakulong na matataas. Kung posibleng may mapakulong to na mataas, pabor kay Duterte. Ibig sabihin, hindi nila kayang hawakan ng leeg. Tapos, puro bubwit na yan. Ganyan lang silbi ng ICI. Walang kwenta yan. Sinasabi ko sa inyo, hanggat hindi nyo kayang imbestigahan ang Ilocos Norte at hindi nyo kayang mag-live, lahat yan walang maniniwala. Para naman kay Ombudsman Boying Remulla, malinaw ang kapabayaan. It can be attributed to gross inexcusable negligence, if I'm not mistaken. Being the Secretary of Public Works, it was his job to make sure that things happen properly. Kasama rin sa pinaiimbestigahan ng ilang district engineers at kontraktor ng proyekto, gaya ni na Henry Alcantara at Bryce Hernandez at Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Construction. Meron ako nakausap dating nasa DPWH. Sabi niya, Coach, si ganito malinis, si ganito hindi, si ganito malinis, si ganito. Sabi ko, wala akong issue dyan sa DPWH. Hayaan ko korte maghusga dyan. Kung meron silang ninakaw, bahala korte. Kung sila'y malinis, bahala na rin ang korte. Sa madaling salita, hindi yan ang focus ko. Hindi ko gustong marinig kung si ganito malinis, si ganito malinis. Ang nagpapahirap sa taong bayan natin, yung matataas ang posisyon na nakaupo, sila ang ugat ng nakawan at korupsyon sa Pilipinas. Yung mga politiko. Kung wala yung mga politikong swapang na yan, kung may masasampulan, wala yan. So, sa totoo lang, nakakornihan ako sa mga ganyang klaseng pautot eh. Wala yan. Puro papel. Hearing dito.
nakatago dito, lihis dito, may pinipirmahan dito, gross negligence dito. Wala. Isipin mo, ang sabi 99 days na. Hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Ganyan po comedy. Magnakaw ka lang sa grocery, nakakulong ka na agad eh. Sabi, hindi, coach, iba naman yun. Hindi iba yun. Ha? Kaya, mahirap. Kasi, ginugulo ang investigasyon. At kilala ng taong bayan, sino yung naggugulo ng investigasyon? Yung nililihis. Isa pang pangpapagulo, kaya wala akong respeto sa mga dilawan. Isa pa silang pangpagulo. Hindi sila concerned sa mastermind. Hindi sila concerned sa magnanakaw. Ang concern lang iniisip ng dilaw ay wag makaupo si Sara. Can you respect those kind of people? Wala eh. Pampahirap sila. Next po. Eto po, nakita ko yung post ng One TV Philippines, no? So, tanong ko sa inyo, totoo ba ito? Ha? Isipin mo. Ang binabanggit na mastermind at hinahatira ng mali-malitang pera si Tambi. Sinasabi na rin na karamihan ng proyekto ng Diskaya ay nasa Ilocos Norte. Tapos, ang ilalabas ganito. Totoo, kaya ako nagtatanong eh. Totoo ba to? ICI. Pambihira kayo, ang iimbestigahan nyo Davao City. Sabi, nakatakdang magsagawa ng investigasyon ang ICI kasama ang DPWH sa Davao City. Tututukan sa investigasyon ng iba't ibang flood control projects lalo na iyong matatagbuan sa barangay Pangyan sa lungsod. Nakatakdang simulan ng investigasyon bukas, November 5, sa pangunguna ni ICI, Rodolfo Asurin at kung sino-sino yung mga yan. Sa Davao City talaga. 'Di ba? Ba't di nyo imbestigahan ang Bulacan, Ilocos Norte? Yung Leyte kaya, ba't di nyo imbestigahan? Yung Cebu, lubog na sa baha. Ba't hindi kaya doon kayo mag-focus? Huwag naman tayong lumihis ng lumihis. Kaya yung mga investor natin, hindi mo masisisi, nagsilayas na. Yung mga negosyante ayaw na mag-invest. Lumabas na rin, umalis na. I-invest na lang nila yung pera nila sa iba. Bakit? Ginagago nyo investigasyon eh. Tinuturo na. Lihis pa kayo ng lihis. Kailan nyo iimbestigahan ng Ilocos Norte? Pambihira itong mga to. Kaya walang mangyari sa atin eh. Akala nyo naayos ang Pilipinas sa ganyan? Bongbong, anong klase kang leader? Bagsak na ekonomiya natin. Kung tatagal ka pa dyan ng 3 taon, maraming mamamatay sa gutom, Bongbong Marcos. Maraming mawawala ng trabaho. Maraming mga bata hindi ka makakakain. Maawa ka. It's either you lead this country ng tama or lumayas ka na dyan sa posisyon mo. Hindi natin mapapabalik ang mga investors, mga negosyante sa ganitong klaseng investigasyon. Walang tiwala eh. Huwag nyo nang ipagtanggol. Wala talagang tiwala ang taong bayan sa inyo, ICI. Kasi kung epektibo kayo at nakikita nilang di ibig sana kahit papaano nagiging stable ang investment ng stocks natin. Hindi nagagalit ang taong bayan. Parang tinayo kayo, wala rin kayong kwenta ICI. Buwagin nyo na yan. Next po. Kaya naman, may magaganap na rally. Okay, gusto kong bigyan ng komentaryo itong rally na to. INC, 3-day peaceful rally for transparency, November 16 to 18, 2025. Sa EDSA po to, sa People Power Monument sa Quezon City, sa EDSA,
Ako ay nagpapasalamat sa INC dahil magkakaroon sila ng ganitong rally. Walang ganitong rally, Bongbong Marcos, kung maayos ka. Puro problema ang dinulot niyong magpinsan sa Pilipinas. Kasama na si Amy. Kayo Marcos, nung bumalik kayo sa Pilipinas, nagka-leche-leche na. Parang yung pagiging Senate President ni Tito Soto at saka ni Lacson dyan sa Blue Ribbon. Nagka-leche-leche na po ang Pilipinas. Maganda tong gagawin ng INC and hopefully maging peaceful nga ito. Maraming salamat at nadinig ninyo na kailangan na rin po talagang manindigan kayo. But I really hope sana itong INC rally, kasi pinag-uusapan namin kanina yan. At itong aking komentaryo. Sana yung INC rally ay hindi matulad doon sa rally ng mga kain suka. Kasi wala na kayong difference. Yung rally ng kain suka, nasisigaw sila na puro artista lang, no to corruption, pero bawal lang no Marcos resign. Ganon. Paano kung hindi natin tutumbukin yung mastermind? What is the purpose of the rally? Ako yung nagtatanong lang naman. Hindi ko sinasabi ko nga, nagpapasalamat ako dahil magkakarally ang INC. Pero kung hindi natin sasabing Marcos resign, makikinig kaya ang taong bayan? Ay makikinig kaya ang mga politiko? Ay sige, magreklamo kayo ng kurap-kurap. Hindi nyo naman kami pinapangalanan. So, halimbawa ako yung magnanakaw. Ako yung mastermind ng ghost projects. Wala akong pakialam sa rally nyo. Bakit? Hindi nyo naman ako pinapangalanan eh. Okay lang yan. Basta mag-rally kayo kung gusto nyo. Isang buwan kayo dyan. Diba? Anong effect nun sa akin? Ngayon naman ako yan eh. Pwede kong sabihin. Pasabi ko kay Claire. Ay, Claire. O, sabihin mo. O, kasalanan to ng Duterte. Wala na. So, yung purpose ng rally, parang ang diniin pa yung mga Duterte. Diba? Ipi-play lang nila yan sa media. As I see, the main purpose of the rally is to show power that majority of the people ayaw na sa gobyernong ito. Ganun yun eh. It could be peaceful, di ba? Sabi nga, pwede naman eh. Karapatan naman nating magsalita. Yan naman ay legal. Freedom of expression yan. I don't see na isisigaw ang Marcos resign sa rally ay hindi magiging peaceful. Pwede naman eh. Diba? I really hope. Sana hindi matulad itong INC rally sa rally ng mga kumakain ng tae. Ang balita ko sa source ko, kinakabahan di umano si Bongbong Marcos dito sa rallying to. Kasi 3 days to eh. So talagang mag-create to ng impact. This is different. I expect different from other rally. May laki impact. Ngayon, kinakabahan sila. So we are expecting retaliation, especially from the yellows. Yung yellow ang talagang ano eh, ang pumoprotekta kay Bongbong Marcos. Because they don't want to Bongbong Marcos to go down. Dahil nga si Sara ang uupo eh. So, gagawa sila ng posibleng mag-rally din sila sa sabayan. Manggugulo sila. Posible din na bigla silang gagawa. May ikukulong sila. Diba? So, expect natin malaking diversion para in preparation for November 16 and 18 para humupa yung galit ng taong bayan. Meron silang ipakukulong. Posible. Sana lang yung lehitimong mastermind ng ipakulong nila. Okay lang yun. Pero kung lihis, ililihis nila, ilalayo nila sa mastermind. Lalagay lang kay Gutesa, sa DPWH, wala din.
lalong magliliyab ang galit ng taong bayan, lalong magiging successful tong rally na ito. So abangan po natin. Bakit ko binabanggit yan? Expect na yung kabila gagawa ng drama. Expect nyo yan. So, hindi tayo ang isa sa pinakagalaw nila, Trojan horse. Di ba? From the inside. Kukuha sila ng tatraydorin ng Duterte para ibaling na naman sa Duterte. Gets nyo? So, ingat po tayo doon. Ingat po tayo. Basta tayo, gaya ng lagi ko sinasabi, focus tayo doon sa paglutas, paghuli, at paparusahan ang mastermind. Diyan lang tayo mag-focus. Kaya nga naman, pasok tong sinabi ni Kiko Barsaga ha. Pasok. If the armed forces cannot withdraw support for President Marcos, then the Filipino people will withdraw support from the AFP. Ako yung nagtatanong. Sabi ko nga, anong nangyari sa sundalo natin? Bakit napakatahimik? Hindi po yung chief nila, of course, hawak yan ni Bongbong Marcos eh. Asan na yung mga generals? Ba't sila nananatiling tahimik? Alam mo, I will never forget this. Nung nakausap po, eto narinig ko mismo sa bibig mismo ni PRRD. And ako mismo nagtanong nito sa kanya. Sabi ko, PRRD, Sir, Mayor, kasi yun ang gusto niyang tawag sa kanya, Mayor, hanggang kailan kaya itong pagdurusa natin sa Pilipinas? Sabi ko, sa tingin ninyo, until gumalaw ang AFP. Pag hindi gumalaw ang AFP, tuloy-tuloy ang pagdurusa ng Pilipino. Exactly. Sinabi niya yan doon sa isang bar kung saan kami nagkikita-kita. Diyan sa Davao. So, malaman yun. Kaya nga ngayon, hanggang ngayon tinitingnan ko. Tahimik pa rin AFP. What happened to them? Wala po akong sinasabing gawin nilang masama. Okay? Hindi po tayo lalabas kung ano lang ang sinasaad sa ating saligang batas. Hindi ko po sinasabi, okay? So baka ma-misinterpret tayo. Ako po ay nag-oobserba. Sa gitna ng nakawan, sa gitna ng palinghadong investigasyon, asaan ng AFP? Bakit tahimik sila? Buti nga ang isang gutesang marine, nagsalita. How about the others? Yeah. Alam nyo, marami sa nanonood dito. Marami akong kakilala at sinasabi, kumpirmado tong sinabi ni Kiko Barsaga. The Filipino people will withdraw support from the AFP. Maraming nagagalit sa AFP na. Sa ngayon, dami na. Kasi ine-expect nila na ang AFP ipagtatanggol tayo sa mga abusado sa posisyon. Abusado sa kapangyarihan, abusado sa kaban ng bayan, abusado sa konstitusyon. And yet, they are quiet. Kaya maraming ayaw sa AFP. Ulitin ko, wala po tayong ibig sabihin. Ikinikwento ko lang yung nalalaman ko. Bakit ayaw na ng maraming taong bayan sa AFP? At bakit ako'y nagtatanong hanggang ngayon, hindi man lang questionin ng AFP. Tahimik pa rin sila patungkol sa grabing nakawan. Alam natin, ang korupsyon sa Pilipinas matindi. But iba ito. Iba ito. And yet, the AFP is quiet. Why? Yun ang tanong ng taong bayan. Why? Ay nako. Ito next, pag-usapan natin.
pag-usapan po natin itong si Sir, itong kaibigan natin na si Jason sa yung post niya. Hawak pala ni Jason sa yung GC ng mga magnanakaw. Bakit? Tingnan nyo Tingnan nyo, ang galing talaga nito si Jason sa. O sabi niya, flood control group chat, statement for public media consumption. Walang direct involvement o participation si former Speaker Martin Romualdez sa flood control scam. Parang sinasabi dito ni Jason sa, ito ang kanilang script. Tingnan ngayon natin kung tama ang hinala or opinion o pagkakaalam ni Jason sa. Dahil parang magkakasama sila sa GC. Magkakasama ang Ombudsman, Blue Ribbon, ICI, TRICOM at DOJ sa GC. Ang galing ni ang galing ni Jason sa. Ang sabi niya, iisang tunog tayo. Ombudsman, negligence, meron. Di ba? Yan yung topic natin. Di ba? Anong ginawa? Absuelto si Tambi sa nakawan, pero negligent siya. Kasi hinayaan niya. At siya ang naglagay kay Saldico. Tumpak. Tama. Pangalawa, Blue Ribbon. Si Gutesa lang ang may sabi nun, di ba? Ganyan. Pasok din. Di ba? Mismo si Jason sa galing. Anong litanya ni Obsess. Kulang na lang pakasalan ni Pinky Lacson. Baka type niya to si Gutesa. Di ba kino-question nga yung sexuality nito? Sabi ni Miriam hindi ko alam kung type niya si Gutesa. Isipin mo, ang sinabi ni Gutesa, sabi nga ni parang tinuro ni Gutesa, yung pagkaka-explain ni Marcoleta, halimbawa may nagnakaw ng kalabaw. Itinuro niya sa pulis. Ang inimbestigahan ng pulis, yung nagturo doon sa magnanakaw ng kalabaw. Ganyan ang ginagawa ni Lacson. Imbis na imbestigahan yung nagnakaw ng kalabaw. Diba? Ang pinupunto nila, protect the mastermind, diretsuhin na natin. Ibaling kay Gutesa, ang script, si Gutesa lang ang may sabi nun. Kaya sila nagpo-focus doon sa notaryo. Halatang halata si Pinky. Di kayo, halimbawa ikaw pulis, kung may nanonood ditong pulis, taas ang kamay. Hindi makakapagtaas. Pero may mga kilala akong pulis Galit din sila sa ginagawa niya ni Pinky. Bakit? Bakit mo parurusahan ang gusto mong imbestigahan yung magsusumbong ng nakawan? Punta tayo, ICI, Malacanang. Tiko mambibing. Diba, quiet lang ang Malacanang. Pero yung ICI, ang kinakalaban naman, yung mga bubuwit. House Tricom, syempre, defense to the max. Ang House, basta House, ang issue niyan, Dolomite. Duterte yan, Duterte. DOJ probe team, none so far. Tapos, hindi raw nilang pinagtatakpan si Martin. Yan. Yan yung mga tao ngayon na hindi umano nagtatakip kay Martin. Siguro siguro natumbok ni Jason sa Sir, kasali ka ba sa GC nito mga magnanakaw? Joke lang yun. Magaling talaga to si Jay. Pagkasama namin to si Sir Jay, gustong-gusto ko nakikinig sa kanya. Ayokong sumasabat ng sabat, di katulad nung iba. May napanatan pa. Hindi, totoo. Kasi ang dami kong natututunan kay Sir Jason sa. So, thank you hiniram ko muna tong post mo kasi pasok sa bangay. Kasamahan po natin dito sa SMNI. Kaya nga naman, itong next thing na natin. Ito po, tingnan natin na SMNI, one of the most mentioned news brands in PH, in the Philippines. Pang-pito po ang SMNI. Considering po, inatake po ng SMNI ng mga galit sa Duterte. Itong atake ng mga kaalyado ng Duterte, ang una po nilang binanatan,
kauna-unahan na binakbakan SMNI. Una nilang pinilayan para mawala ang lakas ng Duterte, lalong-lalo na si BP Sara, para pahinain siya for 2028, SMNI po ang unang inatake. Dahil alam nila, ang SMNI hindi kayang bayaran. Alam mo, matagal po na ako sa SMNI. Hindi mo kayang pilipitin ang leeg ng SMNI. Dito po tumaas ang respeto ko kay Pastor Kibuloy. Dahil pagkatapos ng SMNI, ang inatake naman si Pastor Kibuloy. Alam mo, si Pastor Kibuloy, pwede siyang sumayaw sa tugtog ni Bongbong Marcos at ni Tambi, gaya ng ginagawa ng ibang religious organization, para lang hindi para lang hindi galawin. Pwede siyang sumayaw ang SMNI kay Tambi, para lang hindi gipitin. Pero hindi. Kaya salute ako. Sa totoo lang. It's not because ako ay nasa SMNI, hindi sa pinagtatanggol ko si Pastor. Alam nyo naman, binanatan din natin yan. Before, nung siya nangampanya kay Marcos. Pero nakita natin ang tindig ng SMNI, lalong-lalo si Pastor Kibuloy. Ang dami na pong mga vloggers nagbaligtaran na dati hinihimod ang puwet ni BP Sara, ni PRRD. Ang dami na pong channel before galit kay Marcos. Ang dami na pong galit kay Marcos before. Pero ngayon kinakain yung tae ni Bongbong Marcos. Ano gusto yung tawag ko sa kanila? Kain tayo, eat shit. Namili kayo, English o Tagalog. But not SMNI. Not Pastor Kibuloy. Nanindigan kahit ikulong. Kahit wala namang ginawang masama. And yet, pangpito pa SMNI. And I'm proud. And I'm proud to be part of SMNI. Mas gugustuhin ko ng pampito ka kesa panguna ka o pangalawa ka. Pero tuta ka naman ng magnanakaw sa ghost projects. Okay na yung pangpito. Tinanggalan po ng prangkisa ang SMNI, ha? Sabi, kasi si PRRD tinanggalan ng prangkisa ang ABS. Magkaiba po yun. Ang ABS, paso ang prangkisa. Pinatupad lang ni PRRD. Ang SMNI, gumaganang prangkisa. Ginipit lang ng mga magnanakaw. Di umano. And yet, pag 7. Pag binasa nyo po sa Facebook yung mga comments, ang dami po na may respeto sa SMNI. Why? Nanindigan. Hindi po duwag. Hindi po duwag ang SMNI gaya ng ibang channel na kumakain ng tae. Hindi po duwag yung kanilang leader na si Pastor Kibuloy na para lang hindi ikulong dahil takot sa mga may makakaso kakain ng tae ni Bongbong. Hindi po niya gawain yun. Antayin po natin because sooner or later, basta hindi mapatay si BP Sara, uupo at uupo si BP Sara. At tingnan mo kung paano tataas ang SMNI. Inalisan lang to eh. Inalisan yung kanilang hindi na po makapagpalabas sa TV. No? Pero there will be a time of reckoning. Makakabalik ang SMNI. Papasok yan sa top 3, top 4. Antayin lang po natin. Pag lumayas na ang mga magnanakaw. Ay, ang ganda ng barong ni Claire, oh. Ano pa, kitang see-through, ha, see-through. Sige, anong masasabi mo, Claire? Makakabangon ng stock market. Ito ang kumpiyansang sagot ng Malacanang sa harap ng record low closing ng Philippine Stock Exchange kahapon na umabot sa 5,828 o may kabuuang pagbaba na 1.71%. So, confident pa rin po na ito ay malalagpasan ng ating gobyerno. Ayun.
confident pa daw na malalagpasan ito ng ating gobyerno. Sinong confident? Hindi, nagtatanong lang. Ha? Kasi kailan lang sabi nyo, maganda ang ekonomiya. O ikaw at saka si Presidente, sinasabi nyo, hindi, okay ang ekonomiya. Obvious na, nagbabagsakan na ang stocks. Bumabagsak na ang trabaho, bumabagsak ang negosyo, ang dolyar patuloy na tumataas. Konti na lang, 60 na. Parang edad mo na. Hindi, baka bata pa to. Pero ikaw, sabi mo, makakabalik. Parang parang medyo kakaiba. O sige, sino ang kumpiyansa na makakabalik ulit sa merkado ang tataas ulit ang investment sa stocks? Unang-una po dahil nandyan din po ang mga tulong ng BPOs, nandyan din po ang tulong ng OFWs, ang Ayan, asa ka sa BPO, sa OFW at ano pa? pati po yung fast sa economic growth natin. At meron siguro mga panapanahon na nangyayari mga ganito. Ayan, kasi asa sila dahil December Alam naman natin yan, sa December bumababa ang dolyar dahil yung mga kababayan nating OFW nagpapadala dito sa Pilipinas. Ewan ko lang pero kasi yung mga alam nating mga OFW, ayaw na nila magpadala kasi papadala sila dito, mapupunta lang sa tax, tapos nanakawin lang. Ayaw nila. No? Hindi po natin sila inuutusan wala naman tayong impluwensya para utusan sila pero hindi natin sila masisisi kung ayaw muna magpadala. Di ba? Pero yan ang kumpiyansa niya nasa BPO at saka sa OFW. Wala. Kay Marcos wala kang kumpiyansa? Claire? Ibinida rin ng palasyo ang kapapasok lang na investment ngayong araw ng Copenhagen Infrastructure Partners o CIP sa renewable energy. Nag-commit sa isang $3 billion offshore wind farm project sa Camarines Sur ang CIP, ang kanilang pinakaunang investment project sa Southeast Asia. Pero sa latest index report ng PSE, bagsak ang lahat ng sektor, kabilang ang industrial, financial. Yan sinasabi natin. Meron na namang bago mag-i-invest. Di ba yan na lagi ang pangako ni Bongbong Marcos? Aalis siya ng bansa, tas may nangako mag-i-invest. Wala rin. Asaan ang infrastructure? Asaan ang mga investors? Asaan ang nakikreate na negosyo? Asaan ang nakikreate na trabaho? Nga. Diba? Eto, mayroon na naman bago mag-i-invest. Sige, tingnan natin kung ano yan. Pero ito, sinasabi, bagsak ang stock ko. At mining and oil sectors, maliban sa services na bahagyang tumaas kahapon. Sa panayam ng programang Ito lang gusto kong balikan natin ito. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Claire. Kung talagang kumpiyansa ka, na babalik ang ekonomiya ng Pilipinas sa dati, tumaya ka. Put your money where your mouth is. Huwag ka puro daldal. Sa tingin mo, di ba mababa ang stocks? Kasi yan yung mga investor, ganyan ang ginagawa. Yung mga nagsa-stocks. Yung iba, gustong bumibili ng stocks pagka medyo malabo ang kalagayan. Kasi bakit bagsak? Pero alam nila, tataas. So, bumibili sila. Ngayon, kung kumpiyansa ka talaga na tataas ang stocks, tataas ang ekonomiya natin, lahat ng sahod mo, ibili mo ng stocks. Lahat ng bonus mo, kung meron man o kung bilyon man o magkano man kay Bongbong Marcos, ibili mo ng stocks. Hindi yung labas hindi index 500, yung stocks ng Pilipinas ang ibili mo. Di ba? Kumpiyansa ka Ibig sabihin, kung talagang may kumpiyansa ka, tataya ka. Ang problema sa inyong mag-amo, hanggang daldal lang kayo. Patayain mo nga. Yung mga ninakaw nila, mga bilyon-bilyon, ipasok nila sa stocks. Kasi, ang survey pwede nyong dayain. Yung kapayapaan, sinasabi nyo na mapayapa ang Pilipinas, pwede nyong dayain. Basta kontrolin nyo lang ang media Lahat, nadadaya yan. Pero stocks, hindi nyo kayang dayain. Yung confidence ng mga investor, hindi mo yan makokorek ng
kakabato mo ng tae sa mga Duterte at saka kay Anjo. Hindi mo makukuha sa ganyan-ganyan. Pag wala silang tiwala, wala silang tiwala. Di ba? Kaya nga, ikaw ang sinasabihan ko. Kung hindi ka, kung may bayag, ay wala. Kung hindi ka, puro daldal lang, tumaya ka. Mag-invest ka. I'm sure hindi mo gagawin. Kasi alam nyo, palugi. Makaka-recover lang tayo if, eto lang if, makakabalik na si BP Sara or magiging presidente na si BP Sara sa 2028. Ako, tataya ako. Pagdating ng 2027, doon ako bibili ng stocks. Kasi malapit na eh. Gets mo? Malapit na, BP Sara na. Ngayon, swerte ng Pilipinas, makarecover agad-agad kung mag-resign yung amo mong walang kwenta. Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Diba? Pero kung sigurista at sigurista ang tatanungin, kaya kitang labanan, tataya din ako sa stocks. Oh. Ano nga lang, bago mag-eleksyon sa 2028. Dahil sigurado ko, tataas ang ekonomiya natin. Yung mga lintik na mga komunista, NPA, mawawala sa Pilipinas. Yung mga adik, delikado na naman kayo. At yung mga magnanakaw, yari kayo. Malilinis ang kalsada, yung mga kababaihan pwede nang lumakad sa kalsada ng matino. Mawawala adik. Yan ang magagawa ng Duterte. Malilinis. Ito, kaya tingnan natin ito. Kaya ito si Claire, puro hanggang daldal lang to. Tingnan nyo ha, ito. Connected po. Ito, pinost ng Abante. Sabi niya, Anjo Iliana, binira ni Yusek Castro. Walang kredibilidad, nangangamoy Pambihira? Pag amoy DDS, wala na agad kredibilidad. Kung amoy suka at saka amoy tae, may credibility? Grabe ka naman, Claire Castro. Sabi niya, sino ka ba? Anjo Iliana yan. Bago ka pa maging Claire Castro, Anjo, kung hindi ka pinulot ni Bongbong Marcos, sinong nakakilala sa'yo? Mangilan-ngilan lang siguro. Dahil vlogger naman to eh. Oo. Pero kung i-compare mo kay Anjo Iliana, pambihira ka. Ano ibig mo sabihin sino ka na? Napunta ka lang sa PCO, mayabang ka na? Sino ka bago ka pinulot ni Bongbong Marcos? Comparing to Anjo Iliana, ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Pambihira. Ano bang iisip nyo kay BP Sara? Di ba? Yung topic dito, kabit ni Tito Soto. Anak ng teteng, oh. Tinitingnan nga namin yung mga picture kanina, magkakasama kami ng banatero. Sino kaya? Sino kaya ang kabit ni Tito Soto dito? Yung anak niya, tingnan natin, sino kamukha? Tapos, merong dati, taga TBJ, sinabi, ito. Yung TBJ. Wag na yun, wag tayong pumunta sa chismisan. Kaya ako lang inaano ito, pambihira. Pati yung away ni Anjo Iliana at saka ni Tito Soto, yung isyong kabit ni Tito Soto, damay na naman ng DDS, anak ng teteng. Huwag mong sabihin, baka pati anak ni Tito Soto, sa kabit niya, kung meron man, anak ni PRRD, anak ng teteng naman yan. Huwag naman ganun, Claire Castro, lahat na lang kasalanan ng DDS. Obvious na obvious ka naman. Sus, ano bang nakain nito si Claire Castro? Talagang, parang nanggagalay, parang last chance mo ng trabaho to eh. Parang all out, parang ka nang alam mo, parang kang babaeng Trillanes. Huwag abogada ka, huwag kang gumaya kay Trillanes. Si Trillanes desperado, gusto pang tumakbo. Kalookan nga, hindi nanalo. Tapos puro bintang, wala namang ebidensya. Diba? Ayoko na sanang puntahan yung kabit ni Tito Soto eh. Pero ba't dinadamay mo DDS? Hindi sana, dinamay mo yung kabit ni Anjo kung meron. O bakit nagkaganyan si Anjo?
Alam mo, ako Tito Soto, kung ako sa'yo, dumistansya ka dito kay Claire. Oh, kasi alam mo, maraming sinasabi to si Claire na wala sa hulog. Dumistansya ka dito. Isipin mo, nagalit to si Anjo, kaya to nagsalita about sa kabit ni Tito Soto. Dahil binabanatan ng trolls di umano ni Tito Soto si Anjo. Nang dahil sa'yo, binanatan mo pa. Dapat huminto na kayo. Oh, ilalabas niya ngayon ng ebidensya patungkol sa kabit ni Tito Soto. Sa bagay, maganda yon, di ba? Pero nang dahil sa'yo, hindi natin alam, may ebidensya yan. Kung may ebidensya yan, posibleng may video rin yan. Tatandaan mo, artista yan, magkakasama yan. For how many years? Malay mo, co-host pa nila. Yung kabit, we don't know. Diba? Si Anjo lang nakakalam kung magkakasama yan. Sabi nga, karamihan ng kabit nasa workplace. Oh, totoo ba? Aki, sinasabi lang yon. Ha? Oh. Anyway, huwag naman. Mambihira. Pati yung kabit. Kasalanan ni PRRD. Sabi niya ngayon, nangangamoy DDS ka, Anjo, wala kang kredibilidad. Diba? Yun nga sabi ko, ano mas magandang amoy? Amoy tae, amoy suka, yung kumakain ng take, kumakain ng suka. Diba? Pag DDS ka na, walang credibility. Hindi naman ata tamang reasoning yan ng isang abogada. Parang masyado ng pangkalye na yung ganong reasoning. Siguro dun sa mga ibang vlogger, okay lang yon, 'di ba? Yung mga parang pinabili lang na suka tapos nag-video tapos nag-vlogger na. Okay lang yon. Pero dahil sa iyo PCO ka, tapos abogada ka pa, pambihira. Medyo wala sa ayos yung reason. Huwag mo ibaba naman yun. Sayang, nag-aral ka pa. Ang reasoning mo parang pinabili ng suka, pangit. 'Di ba? So, ito lang ang natin dito. Tito Soto, distansya ka. Dahil ito si Claire ang nagsasalita na gaya kanina, sabi niya maayos ang ekonomiya. Pero pinakita ko sa video, sabi niya makaka-recover din ang ekonomiya ng Pilipinas. Bongbong Marcos na Bongbong Marcos to. Lihis na yung pinagsasabi. Yung pati sarili kinokontradik, isipin mo, mapayapa daw ang Pilipinas, hindi raw magulo. Dahil paglabas daw niya ng bahay, wala naman siya nakikita nagsaksakan. Imagine mo, ganyan ang nakikita ni Claire. Abogada yan, ha? Hindi yan yung papitsoging tambay sa kalsada. Abogada. Tapos ipagtatanggol ka, Tito Soto, if I were you, dumistansya ka. Kasi bakit? Magmumukha kang parang si Bongbong Marcos. Yung style, tatahimik, hahayaan na lang si Claire ang magtanggol. Tatahimik, tapos yung mga trolls ang babanat kay Anjo. Di ba ganyan-ganyan si Bongbong? Tatahimik, kunwari tapos yung mga trolls ang babanat. Di ba? Si Claire, naging mistulang troll. Distansya ka, lalo't lalo na habang binabanata mo si Anjo, lalong magiging ganado to maglabas ng ebidensya. Kaya nga sabi ko, baka mapunta yan sa video, delikado ka dyan. So awat-awatin mo to si Claire. At dumistansya ka. Pero kung ikaw naman ay confident na wala ka talagang kabit, hindi sige, ituloy mo. Pero kung may kabit ka, delikado ka rito. Ipinapahama ka ni Claire. Eto pa, may nagsagutan. Sumagot pa. May sagot pa si Claire. Gusto nyo pa isang Claire? Gusto nyo isa pang Claire? Ay, sige, pagbibigyan ko kayo. Eto naman. Sabi niya, pinalabas to ng DZRH News. Sabi niya, sa panawagan ni Anjo Iliana na sumailalim si BBBM sa drug test, panayangiwi po ng bibig nyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Baka naman, Mr. President, na kayo ay magpa-follicle drug test.
O ito na naman, siya in English niya, sabi niya, sino ka? Di ba? Yan nasabi ni Claire kanina. Ngayon English, who are you? Oh. Tinagalog din, sino ka? To demand for that. Pilipino po. Palagay ko, karapatan ng isang Pilipino malaman na nasa matinong kalagayan ng presidente. Hindi, ikaw Claire, matanong ko. Dapat ba ang presidente adik? Simpleng ganun. Ikaw iba pa, kapayag ka, Claire, na adik ang presidente. Huwag na natin pag-usapan yung konstitusyon. Mr. Bendalo naman kayo pare-parehas. Alam naman natin ginawa nyo kay PRRD. Papayag ka ba na adik ang presidente? Kung hindi, ano ba naman na ipakita niya na magkaroon ng kumpiyansa ang taong bayan? Isa po yan sa nakakasira sa investment natin, ha? Yung patuloy na pagtanggi ni Bongbong Marcos magpa-drug test. Bakit? Ang taong bayan, ang mga Pilipino, naniniwalang adik si Bongbong Marcos. Nadagdagan pa dahil patuloy siyang hinahamon ng drug test, ayaw magpa-drug test. Diba? Kung sa tingin mo hindi naman adik si Bongbong Marcos, ano ba naman magpa-drug test? Di ba, Claire? Unless adik siya. O halimbawa, adik ako, I will do all my best. Iwasan ko ang topic ng drug test. Sabit ako talaga dyan. Pero, kung ako naman ay hindi adik, duduruin ko yan si Anjo. Gusto mo, araw-araw tayo. Sama mo pa anak mo. Sama mo pa tatay mo. Pa-drug test tayo araw-araw. Di ba ganon? Bakit? Kumpiyansa. Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Hindi po. Kahit anong sabihin mo, Claire, hindi yan ang tingin ng taong bayan. Hindi siya papansinin ng Pangulo dahil ayaw ni Bongbong mabuko na adik siya. Yan po ang tingin ng taong bayan. Yeah. Kaya nga ito si Claire, alam mo, kaya sabi ko, dapat si Tito Soto dumistansya dito. Dahil, tingnan mo, tagapagtanggol siya ni BBM, naduwag. Hindi kaya pagtanggol ng sarili. Pinagtanggol niya na rin si Tambi. Di ba? Iisipin mo yun. Itinuturong mastermind ng ghost projects. Pinagtatanggol niya. Tapos, ipagtatanggol ka, Tito Soto. Tingnan mo yung lineup. Do you really want to be lined up with Bongbong Marcos, Tambi, at ikaw? Tamang tatanong ang taong bayan. Ano ang common denominator nitong tatlong to? Bakit pinagtatanggol ni Claire? Anong meron sila pare-parehas? Droga ba? Kabit ba? Pera ba? Hindi mo masisisi yung taong bayan mag-iisip. Diba? Halimbawa, ikaw ay basketball player. Ikaw ay magaling mag-basketball. Gusto mo mababanggit ka kasama na binabanggit si Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry. Kung halimbawa ikay napakagaling na basketball player, gusto mo bang itinatabi sa'yo na kasama mong binabanggit ay yung mga bangko? Yan po ang ibig kong sabihin. Nababanggit ka, Bongbong, Tambi, Tito Soto. Dumistansya ka rito kay Claire. Masisira ka rito. Ha? Lalong nagagalit si Anjo. O, next po. Eto. Gagalitin ko kayo talaga. Kanina. Ha? Si Claire. Ayun, si Kokey. Eto, gagalitin ko. Ay, wag mo akong ha? Wag mo akong i-copyright first, facts first. Ko-komentaryohan ko lang to saglit. Siyempre, sasabihin po ng mga supporters po of the Dolomite Project ay, what are you talking about?
we are talking about 300 million versus the entire flood control controversy daw, di ba? Pero again, alam po ninyo, yung mga flood control, hindi umaabot ng 300 million yung iba ron. Di ba? Nakita naman natin sa mga hearing yun. So, kumbaga, we have to be able to apply the same principles on investigating the flood control projects to other projects that are in question, like the Dolomite Beach project. Ayan. Ito issue nitong si Koke. Ang pangalan nito nakalimutan ko. O basta si Sir na lang. Sir, ang laki po ng butas ng ilong nyo. Hindi nyo naaamoy ang baho nung dagat dyan sa Rojas dati. Di ba? Inayos yung Dolomite. Pambihira. Ghost projects ang pinag-uusapan. Ang punto niya, teka muna, bakit 300 million yan? Di ba? Parang malaki masyado. Isipin mo, nalalakihan ka sa 300 million na may pakinabang. Pero yung ghost projects, yung ghost, multo, ibig sabihin wala. Ginastusan, walang proyekto. Tahimik ka. Hindi mo na, kaya sabi ko, ang laki ng butas ng ilong mo, hindi mo naamoy. Anak ng tatay mo. Hindi po mura yun. Totoo namang anak siya ng tatay niya. Sino ba dito hindi anak ng tatay niya? Sige. Anyway, ang punto niya, hindi naman daw lahat ng flood control projects ay 300 million. So kung i-apply natin, imbestigahan yung iba, ba't di natin imbestigahan din yung Dolomite? Unang tanong, sa dami ng flood control projects, doon ka pa sa Dolomite, gusto mag-focus? Hindi ka masyadong halata. Yung Dolomite, kitang-kita mo na andun yung proyekto. Yung ghost projects nga nawawala. Kaya nga ghost wala. Tahimik ka. Diba? Isipin mo, ang buong kwento ng pag-divert ng mastermind sa pagnanakaw sa flood control at ghost projects, ang buong kwento niyan, ang pinaiimbestigahan yung malinis. Katulad ng Dolomite, may mga isda ron, malinis yung Dolomite. Yung malinis, gusto nyong imbestigahan. Yung madumi, ayaw nyong imbestigahan. Parehas kayo na itong senador na dating TV, anong pangalan nun? Pambihira, Dolomite ang issue. Lintik kayo, tahimik kayo sa ghost projects, tapos Dolomite, bigla kayong nag-iingay. Kaya tuloy yung mga investor nagsisilayas Dahil nakikita walang kwenta ang investigasyong nangyayari sa Pilipinas. Puro tayo politika. Kaya walang maayos. And then si Bongbong Marcos is not the kind of leader na dapat pinangungunahan niya. Ito, hindi. Isa pa siya pang naglilihis. Ang gusto niyang imbestigahan malinis. Kaya payo ko sa inyo, ibalik nyo basura dyan sa Dolomite na yan. Kasi pag may basura, ayaw nilang imbestigahan. Pag madumi, pag mabaho, pag makalat, pag may baha, ayaw nilang imbestigahan. Pero pag malinis, pag maayos, mabango, yan ang gusto nilang imbestigahan. Yan po ang istorya ng imbestigasyon sa kamay ng mastermind. Hindi ba? So, pareho lang naman yung method Ano yung purpose, ano yung objectives, paano siya na-implement. So, yan. Parehas ang purpose. No, magkaiba po ang purpose. Your purpose is different from our purpose. Ang purpose namin, mahinto ang nakawan. Ang purpose nyo, hindi lang makaupo ang Duterte. Yan, magkaiba tayo. Magkaiba tayo ng purpose, magkaiba tayong motibo. Huwag niyong sabihin pare-parehas yan. Hindi. Wala namang issue dun sa ginastusan Ang tanong, tama ba yung pagkakagastos?
Kitang-kita nyo naman may resulta. Hopefully, in the second hearing, yung how it was implemented, yung pwede ho nating pag-usapan. Tsaka I think parang napaka-illogical nung argument na ididikit mo sa flood control to because they're not mutually exclusive. 'Di ba? Parehong panagutin yung mga dapat managot dito. I think hindi dapat pagbanggain ito pong mga investigations na mga ikinakasa po ng Kongreso. Ayan, dalawang issue niya dito. Okay? Sabi nung vlogger, dapat managot yung, ano masabi niya, dapat managot. Control to because they're not mutually exclusive. 'Di ba? Parehong panagutin yung mga dapat managot dito. I think Walang problema. Kaya nga sinasabi ko, dapat managot yung dapat managot dito. At sabi niya, hindi to dapat exclusive. 'Di ba? Hindi kailangan pagbanggain, pwedeng imbestigahan sabay. Hindi po. Focus muna tayo sa mastermind. Kung ikaw ay talagang vlogger na para sa taong bayan o ikaw ay isang politiko na para sa taong bayan, you know that we should focus on the mastermind of the ghost projects. Kung yung iba may mga ginawang kasalanan, saka po natin sila ibitay. Kasi kailangan ma-eliminate yung magnanakaw para hindi po magtuloy-tuloy yung pagnanakaw. Kung magfo-focus kayo sa Dolomite at hindi na nakaupo si PRRD, walang pakinabang yan as of now. Let's assume may kasalanan si PRRD. Wala na, nakakulong na nga eh. 'Di ba? Wag na kayong magrason. Kasi kitang-kita naman ng taong bayan. Yes, you can reason all you want, pero kita naman ng taong bayan yung puso nyo eh. Kita naman nila yung motibo. Wag na natin puntahan yung ganon. Ang dapat nagtutulong-tulong tayo dito, mahinto yung tarantadong mastermind. Sorry pero dapat doon na tayo eh. Doon na tayo na-focus. Dahil talagang ginagago na tayo nitong mastermind na to. Nalilihis tayo kung saan-saan tayo nagpupunta eh. Yung political enemies nyo, may lugar para dyan. Focus muna tayo sa mastermind. Kung ayaw nyo maupo si Sara, so be it. But can we focus doon sa magnanakaw, yung mastermind ng ghost projects? Isipin nyo, sasabihin nyo, pagsasabayin nyo. Hininto nga nyo yung investigasyon nyo dyan sa ghost projects eh. Isipin mo, hininto ninyo yung ghost projects investigation, pero gusto nyong ituloy yung Dolomite? Ano sabihin wag ibangga? Anong palusot nyo? Dahil ICI, iniimbestigahan? Hindi. Pwede kayo mag-conduct ng sarili ninyong investigasyon. Huwag nyo kaming anuhin. Obvious na obvious kayo eh. Kung papanigan ko man yung ICI na wag i-livestream, at the very least parang korte na pwede doon reporters. 'Di ba? Yung nakita niyo sa US, 'di ba, yung pwedeng may magse-sketch tapos no notes kayo. Pero yung hindi natin alam kung ano yung tinatanong at ano yung sagot, medyo mabigat 'yon. Kasi siguro ang kailangan maano nung ICI is that your conclusion has to be supported by the public. And usually, pagka hindi alam ng mga tao yung premise at yung proseso, hindi ganun kadaling suportahan ng conclusion. So, halimbawa, kung naging conclusion nila, 24 senador involved, or that other extreme, walang senador na involved, will you support that? Media na kayo, more informed na kayo than the public. Malamang you can't support it kasi hindi nyo na alam nangyari before that eh. Di ba?